We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Clearing operation sa bangkerhan sa Davao City, sugda na ugma. Upat ka individual na tigbasan sa Cagayan de Oro City. Graduating student sa Tipo-Tipo Basilan, gipusil patay. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Samdan ang tulo ka lalaki human gipang tigbas sa tulo ka suspetsado nga ilang nakabangi. Usa sa mga sospek, samdan sab. Ani ang report. Nagkadugo og makita pa ang dakong samad sa ulo niining usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City. Usa siya sa tulo ka mga biktima diyang gipanigbas sa tulo ka mga suspetsado sa Zone 8 Zayas Landfill sa Barangay Carmen pasado las 3 sa hapon adtong Huwebes. Dali silang gidala sa ospital, sumala sa Cagayan de Oro City Police Office. Kalit kanong giatake sa tulo ka mga lalaki ang tulo ka mga biktima dayon gipanigbas. Apan samdan sab ang usa sa mga sospek kinsa amahan sa laing duha ka mga sospek. So nahinabo ang maong insidente kay tungod lagi dunay panaglalis sa both parties no o gawadamha nga kini nga duha ka suspitsado kalit nga moatake miatake sa mga biktima samtang sila nagpahulay sa open space. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang lugar kung asa nahitabo ang insidente. Ingon man ang ginatrabahoang junk shop sa mga biktima apan wala na mihatag og pahayag ang ilang mga kauban sa trabaho. Ang mga biktima, lakip ang sospek, padayong ginatambalan sa ospital ug ana-ana sa luwas nga kahimtang. It's either ma-full ni siya sa kuno with treachery man, prostrated murder og iyan na ang pinakabugat na to nga kuno ibok na to sa suspetsado nga gilakag pa sa pagkakaroon. Padayon sab ang hot pursuit operation batok sa duha ka mga suspetsado. So sa mga banay sa gigukod karon nga mga suspetsado, so ug dunay panahon nga maistorya o gamutahan manggaling, palihog lang tawag sa among hotline number. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Sugda na ugma ang clearing operation sa bangkerhan sa Davao City kalabot sa pagpatuman sa 1/3, 2/3 policy sa lokal nga kagamhanan. Atong sado ng detalye nini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, ang clearing operation nasubay matud pa sa pagpatuman sa traffic code sa Davao City. Ang pipila ka mga vendors nga gipabalhin og pwesto nga maapektuhan sa clearing operation dunay panawagan sa lokal nga panggamhanan. Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte dunay tubag nini ato Siron. Gituyok sa mga personahe sa City Transport and Traffic Management Office, Ancillary Services Unit, kauban ang mga taga-barangay ang mga dalan sa Bangkiruhan, Barangay 5A, Davao City, kaganihang buntag. Kini aron pahimangnuan ang mga namaligya nga nakababag sa agianan nga ugma, June 1, magsugod na ang clearing operation batok sa mga milapas sa 1/3, 2/3 policy. Ang ubang namaligya, sila na mismo ang nagtanggal sa mga estruktura nga lapas sa gitaganang sukod. Dinhi sa Marfores Street, nahawanan na ning bahin kung asa magpasakay o magpanaog og pasahero ang mga PUJ driver. Human gipabalhin na ang mga namaligya sa gihatag kanila nga pwesto. Hipuso nato katong naka-obstruct. Hipuso nato katong wala mutuman sa 1/3, 2/3. So naa magitanggal man nila katong naadire sa silong pero ang atop is makakuang gihapon sila sa mga sakyanan ato putong tanggalon. Namanggoy mga kuan nga daghan na kayog na suko sa kuha.
kay ako daw ang nag-implement ani. Wa daw ko makatabang sa ilaha. Gikan man yun sa ato ang national nga order nga pagpa-implement sa road clearing. Papahawaon po ni mga vendor din sa Posada Street. Kini Posada Street, ilado ni sila sa mga baligya nga mga kakanin, mga prutas o mga gulay. Apan ugma magsugod na ang clearing operation ug hawana na ni nga area kay himuon daw ning public pay parking. Ibalhin sila sa ilahang bagong pwesto didto sa Rasay Street. Pero dunay panawagan ang mga Posadas vendors. Pwede diri lang mi. Kaya ang naghatag man sa mo diri si Inday Sara. Katong acting mayor pa lang siya. Pero kung makakita gyud may og mularay diri kay ningon man gyud si Sir Abude wala gyud ay laray diri masking isa. Nga naog gyud mi diri. Ang mga vendor na balaka sa balhinang pwesto dinhi sa taas kabahin ni ining gambalay sa dalang Rasay kay wala pa mahinlui. So pagsaka nato diri ma'am. Oh, in fairness karon di anso. Oo. Oh, anso. Anso, bahong anso. Diba? Okay. Oh, bahong anso. Nya pila ka tikang ni. Pila ka tikang bago siya makasaka pa diha. So diha may magpwesto. Alright. Mo man ni ang numbering. Mo ni numbering ang numbering. Nya ugma na mo mobalin dire, pinya wa pa malimpyuhan. Wala pa nalimpyuhan. Kunya no? Ang kanina. Iti sa kalapati na. Oh, nay nagalupad-lupad og kalapati. Kung diri ni mobalin ang among tinda kakanin pagkaon. Kung saon na mo ni? Ang mga isda no, ranguan nagatok pangganin na sila kay tungod aning mabala ka gyud kay wala gyud mi diri halin, wala mi sige suportang kapital, padung gyud mi mawala. Apan sa bahin sa CTTMO, wa nay hangyuay kay kinahanglan gyud daw ipatuman ang balaod. Wala po daw sila nagkulang sa pagpasabot sa mga vendor kay ikapila na matud pa sila gipulong kabahin niini. Mahitabo yun nga dili na lang ni Ninggas Kugon atong pagabuhaton. So muna naghisgot mi nga in 24 hours dapat mamonitor nato ang the whole area. Gipaabot sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong hangyo sa mga vendors ngadto kang Mayor Baste Duterte. Kay kumusilbi ni sila maayo. Ug dili gani mangita taglaing pamaagi kay wala may one way approach gyud sa problema. Kasabot man ta nga kani mga tawhanan nagapanginabuhi ni nga nagalaray sa atbang pero natabunan tong mga nanginabuhi ra pod sa sulod. So ako mangita og balanse nga unsay pinakasakto nga mugana para sa tanan. Sumala sa CTTMO nga magdugang sila og mga personahe nga i-deploy dinhi sa bangkeruhan aron daw masiguro nga matuman ang maong pulisiya. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Nanumpa na ang interim officials sa Cagayan de Oro City Water District at tubangan sa mayor sa syudad. Apan mga suspendidong opisyal sa COWD, mibarog nga dili mo kanaog sa pwesto. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Hingpit na nga nanumpa sa ilang katungdanan at tubangan sa mayor sa Cagayan de Oro City ang interim officials nga gitudlo sa Local Water Utilities Administration ULUA nga mao'y magdumala sa Caudi. Gipanguluhan kini sa interim general manager nga si Fermin Harales, chairman of the interim board of directors nga si Engineer Antonio Ramirez ug laing tulo ka mga board of directors. Sa unang adlaw sa pwesto ni Harales, nagpakanaog kini og mando ngadto sa mga empleyado sa Caudi nga dili na ilhon ang kapasidad sa mga karaang board of directors, ingon man ang kanhi general manager. Gibawal sab ang paghatag og bisan unsang impormasyon may kalabutan sa operasyon sa Caudi nga walay pagtugot sa interim officials. Akong ga-try nga maayo ang relasyon sa mga empleyado. I've spoken to the management committee yesterday that the policy is returned to normalcy. Gani nagbahad ang luwa ngadto sa suspended board of directors ug general manager sa Caudi nga pasakan og kasong usurpation of authority kung magmagahi kini sa pagkanaog sa ilang pwesto. Apan sumala sa mga suspendidong opisyales, ang Office of the Government Corporate Council kon OGCC lang ang makadetermine ni ana. We can still function, we can still do some things nga pwede namang buhaton, pero mao man lagi ka na ang among hangyo no nga kanang naa may OGCC nga mo pakanaog kung ang amo bang paggitawag niya no nga preventively suspended naa ba sa hanay usab sa balaod kay kung dili usab ka na makatarunganon
kanasad nga butang, no, mamahimo man usab kana nga basihan sa whatever legal action nga gustong buhaton sa affected nga party. Sa karon magpabilin kuno sa ilang tahas ang mga suspendido nga mga opisyal sa CAUDI hangtod magpagula og legal opinion ang OGCC. Samtang nakasentro kuno ang interim official sa CAUDI sa pagsulbad sa problema sa non-revenue water kun NRW sa Water District. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Giapihan na og balik ang Tagakpan Public Cemetery sa Davao City. Human natapos na ang Phase 1 sa rehabilitasyon sa maong sementeryo. Ano yung report ni Argel, relator? Human ang happy tuig nga rehabilitasyon nga gipondohan og 50.5 million pesos. Subling gibuksan ang Tagakpan Public Cemetery sa Davao City aron mag-operate na sa pagdawat og lubong adlong Biyernes. Lakip sa rehabilitasyon ang konkretong dalan, kural, kanal, admin building, guardhouse ug uban pang pasilidad. Duna kini 564 units sa compartmentalized niches, 560 units sa ossuary niches, ug 174 units sa mass grave niches. After the 6 years, yung mga expired na dito sa grave lot, they will be transferred at the ossuary niches, which is my payment din siya, renewable yearly. Abli matud pa ang maong sementeryo, dili lang sa mga taga-Tagakpan, apan lakip na. Sa mga buot nga sa maong sementeryo, hatagan o disanting lubong ang ilang mipanaw nga kabanay. Ninhanyo jud ko sa City Mayor's Office nga palugna na gyud kay ano kalain-lain man na og cemetery tag 2,000 almost mubayad na tag 20,000, 18,000, 16,000. Karon makatipid ang tao mo nang dako kay kong pasalamat ka naupi na gyud ang ato ang cemetery. Sumala ni Mayor Baster Duterte, usa sa mga dakong gasto sa gobyerno mao ang panglawas ug paglubong. Busa tambag niya nga ang pingan ang panglawas una pa man musangko sa kamatayon. Accessible para sa labi na sa kapobrehon gyud ang pagpalubong, no. So as much as possible gusto man gyud nato nga unsa nga kun dili man libre gyud na mahatag sa gobyerno ang magpalubong kanang pinaka gamay nga gasto ang inyong igawas na kwarta nga para makapalubong mo. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sugda na og mga adlaw ang tulo ka bulan nga closed fishing season sa Davao Gulf. Atong sayro ng detalye sa live report ni Argel, relator. Argel. Sara tumong niining mahatagan og higayon ang mga isda ang managko ug makaparaghan pa aron nga mas siguro ang igong supply sa isda nga gikan sa karagatan. Sa ika-11 ka tuig, subling ipatuman na sab sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 11 ang Joint DA-DILG Administrative Order No. 2 Series of 2014 nga nagmando sa matag bulan sa Hunyo hangtod sa ulahing adlaw sa bulan sa Agosto isip closed fishing season sa Davao Gulf. Sugod og mga adlaw Hunyo 1, ginabawal ang pagpanagat sa mga isda nga mao ang mga klase sa karabalyas, galunggong, moro-moro o burot og matang baka gamit ang bag nets o basnigan o ring nets o tapay-tapay o mga fishing nets nga gagmay o buslot. Apan ginatugutan ang hook ug line fishing basta nalay permits gikan sa LGU o dili baka sa B4. We must not forget that the Davao Gulf is a vital source of livelihood for coastal communities and a hope to diverse marine life. It is our duty and responsibility to protect and conserve these marine resources for the benefit of present and future generations. Ang sakayang pandagat sa DAB Farm Monitoring, Control and Surveillance mao'y magpatrolya agig pagpatuman sa closed season. Mutabang sab ang Coast Guard ug uban pang law enforcement agencies sa pagbantay. This year, we promise to intensify the conservation and protection efforts in the waters and coastal areas of Davao Gulf. Ang magmalapaso na mahimong mapriso sulod sa 6 ka bulan hangtod sa 6 ka tuig o makamulta og 6,000 pesos pagkuha sa ilang mga kuha nga isda o pagkansela sa ilang lisensya sa pagpanagat.
dili to musubot nga moabot ang panahon nga wala na gyud ang Davao Golf ug isda. Sara, sama sa naangdan sa milabayng usa na kadekada doon na ginahatag ang mga interventions ang local government units ingon man ang beer fisheries and aquatic resources sa mga apektadong mananagat sa closed season. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Nadanyos ang pipila ka kabalayan sa usa ka sitio sa Tupi, South Cotabato. Human na tumbahan og kahoy atol sa kusog nga hangin ug ulan kagahapon. Ani ang report ni Justoni Humamil. Halos maguba ang atop ni ining usa ka daycare center sa Sultan Village sa Barangay Palian, Tupi, South Cotabato. Human na tumbahan og kahoy atol sa kusog nga hangin inubanan sa kusog nga mga pag-ulan. Pasado alas 3 sa hapon niadtong Huwebes. Upat sab ka mga balay sa lugar ang nadanyo sa natumbahan og mga punuan sa kahoy. Tungod niini temporaryong nawad-an og kuryente ang lugar. Hinoon nabalik man dayon kini pagka alas 8 sa gabi. 4 na bahay partially damaged, tapos may mga tanim naman na papaya, banana and corn. Ongoing assessment ng UMAG. Padayon ang gihimong assessment sa LGU karon sa mga naguban og balay aron mahatagan og financial assistance alang sa pagpaayo sa ilang mga Pinoy-anan. Ibibigay naman ng LGU sir, i-assist lang ng social welfare para mabigyan sila ng financial. Hinoon walay nasamdan o namatay atol sa hitabo. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Usa ka bagyo ang nasiplatan gawa sa Philippine Area of Responsibility. Apan ubos ang tsansa nga duna kini direktang epekto sa panahon sa nasod, sumala sa Pag-asa. Ana kini sa kasadpang bahin sa Northern Luzon. Sumala sa Pag-asa, ubos ang tsansa niini nga musulod sa PAR o ubos sab ang tsansa nga duna kini direktang epekto sa panahon sa nasod. Ginabirasab niini ang southwest monsoon o habagat palayo sa nasod. Busa ana kita karon sa monsoon break. Apan posible gihapon nga magpaulan ang frontal system og localized thunderstorms sa uban pang bahin sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Dunay kusog nga ulan ilabi na sa Zamboanga Peninsula, Barm ug Davao Region. Busa mahimong alerto gihapon sa mga pagbaha ug landslides, mga kapuso. Usa ka graduating student sa Tipo-Tipo, Basilan ang gipusil patay sa riding attendant suspects tungod matod pa sa rido ang pagpamusil sa pool sa CCTV. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Sa kuha sa CCTV footage sa gawas sa mini-gym sa Tipo-Tipo, Basilan, Miyerkules sa Udto, makita kining usa ka motor nga dunay duha ka angkas. Taod-taod, minaog sa motor ang angkas o giduulan ang usa ka lalaking naglingkod sa motor ug gipusil ang lalaki punting sa ulo. Dead on the spot ang 16 anyos nga junior high school graduating student nga si Fadsri Ismail. Sumala pa, mo graduate na unta si Fads kagahapon. Aduna kunoy practice alang sa ilang graduation dihang nahitabo ang pagpamusil. Sa investigasyon sa Tipo-Tipo Police, saysay sa banay sa biktima nga posibleng rido ang hinungdan sa pagpamusil. According sa mga relatives, medyo may connection po to sa rido in between ng pamilya ng biktima at saka yung bumaril po. Nag-coordinate na rin kami sa ibang munisipyo, nag-ano na rin kami sa HPG for the possible na identification ng motor po. Migula sa investigasyon nga ang amahan sa biktima nalambigit sa pagpamusil sa lungsod sa Albarca kung asa sila nagpuyo. Posible kunong nanimalus ang laing partido pinaagi sa pagpusil sa anak niini. Ang biktima og sospek pulos taga Albarca nga 10 kilometros ra ang gilayon gikan sa lungsod sa Tipo-Tipo. May binaril itong tao, may napatay daw dyan sa Albarca. Tapos gumanti itong mga kamag-anak ng napatay ng ama ng bata na yan. Kung may alitan po sana sila, huwag po nilang dalhin dito sa Tipo-Tipo municipality po dahil ang Tipo-Tipo po, peace loving po. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron masuta kung kinsa ang nagpaluyo sa krimen. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Kitay og magnitude 4.9 nga linog ang Jose Abad Santos sa Davao Occidental kaganinang buntag. Sa gipagula nga impormasyon sa PHIVOX alas 6:54 kaganinang buntag, diyang nasinati ang magnitude 4.9 nga pagtayog sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental.
Sumala sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa JAS, hinay ra ang nabati nilang pagtayog sanglit anaa sa dagat ug layo kaayo sa landmass ang sentro sa linog. Wala say na report nga danyos gikan sa mga barangay resulta sa linog. Natala ang intensity 1 sa mga lungsod sa Kiamba, Malungon o Glan sa Sarangani Province ug Digo City sa Davao del Sur. Sumala sa Fivox, nauman ang aftershocks. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ana sa tulo ka mga tulay, ingon man walkways ang nakatakdang pagahimuon sa DPWH Region 10 sa Cagayan de Oro City. Subay sa nagpadayong programa sa ahensya aron maalibyuhan ang dagan sa trapiko sa syudad. Ani ang report. Gibutyag sa Department of Public Works and Highways Region 10 ang mga sumusunod nilang proyekto sa sentrong bahin sa Cagayan de Oro City. Usa sa mga nag-unang proyekto ang pagatukurong walkway sa downtown area sa syudad. Magsugod kini sa kasamtangang flyover sa USTP padulong sa usa ka dakong mall hantod motabok sa laing malls og Black Nazarene Parish Church sa CM Recto Avenue. Elevated walkway nga mo connect sa mga dagkong establishment sa atong syudad. Kaya busy naman ang sa ubos sa atong dalan, diri nato pag-iyon ng mga tao sa taas. Gawas sa walkways, sugdan sab sa ahensya ang pagtukod sa tulo ka mga iconic bridges sa syudad. Usa sa mga tukurong tulay ang makasandig Makanhan Manresa Bridge and Access Road. Ang maong tulay, access alang sa mga muadto sa uptown area sa Dakbayan. Ikaduhang tulay ang Kalambaguhan, Vamenta Bridge and Access Road. Among tulay ang solusyon sa huot nga trapiko gikan sa District 1 padulong District 2 sa Barangay Carmen o vice versa. Ang ikatulong tulay ang Konsolasyon Kauswagan Bridge and Access Road nga magsumpay sa Barangay Konsolasyon ug Kauswagan. Pinaagi sa mong tulay, malikayan sa ubang motorista ang pag-agi sa congested Marcos Bridge sa National Highway. As far as implementation is concerned, standard ang amo ang pag-implementar sa mga projects when it comes to timelines and quality of implementation. Kaya ado naman kami ginasunod nga mga guidelines. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Kapin 50 ka mga top-notcher ang gikan sa mga tulunghaan sa Mindanao sa March 2024 Licensure Examination for Teachers karong tuiga. Ano yung report ni Justoni Humamil? 7 ka top-notchers ang pasok sa March 2024 Licensure Examination for Teachers gagikan sa Mindanao State University General Santos. Sagad kanila, tubong General Santos City. Sama na lang ni Diana May Tiongson, 24 anyos, kinsa rank 7 sa elementary level. Human nakakuha og 91.2% nga rating. Sumala niya, inspirasyon niya ang iyang inahan nga mitaliwanan ni adtong 2018. Apan nagkugi gayud siya og migradwar nga cum laude. So grabe jud ang challenge sa financial during college until review jud sir, like kulang sa allowance tapos sa mga pangbayad pud sa school sir. Duna sab siya tip alang sa mo take og board exam puhon. Do your best and let God do the rest. It's up to the student yung determination. This is yung making a difference sa life ng kanilang family. Sa kinatibuk-an, ana sa 56 ka Mindanaoan sang pasok sa top 10 sa elementary ug secondary level sa March 2024 Licensure Examination for Teachers. 27 gawa sa 69 top-notchers sa elementary level ang Mindanaoans nga gipangunahan ni Kane Jevero Solante Cervantes, kinsa rank 1 human nakakuha og 92.4% nga rating. Samtang sa secondary level, ana sa 29 ka Mindanaoans ang pasok sa top 10, gawa sa 90 top-notchers kung asa rank 3 ang taga Kidapawan City nga si Molly Kimada Nalas human nakakuha og 92.4% nga rating. Sumala sa Professional Regulations Commission, gawa sa 130,744 takers, 71,429 ang may pasar. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Dulaan gatos ka mga lalaki o babaeng persons deprived of liberty sulod sa Cagayan de Oro City Jail Dormitories ilawom sa BJMP 10 ang dungan nga migradwar sa ilang pagtungha sa elementarya o junior high school sulod sa prisuhan. Ano ang report? Certified graduates. Kini ang nakabot karon sa 95 ka mga persons deprived of liberty sulod sa Cagayan de Oro City Jail, male o female dormitory
ilawom sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP-10. Amo mga PDL dungan nga migraduar sa elementarya o junior high school, ilawom sa Alternative Learning System kun ALS program sa Department of Education. 28 kanila ang migraduar sa elementarya, samtang 77 ang migraduar sa junior high school. Gani ilabihan ang kalipay nga gibati sa mga migraduar nga PDL. Education is a lifelong journey, one that extends beyond textbooks and classrooms. It is about curiosity, critical thinking, and the desire to better ourselves in our communities. Let us use our knowledge to make the positive changes, to lift others up, and to build a future that we can be proud of. Nalipay sab ang mga kadagkuan sa BJMP sa kalampusan sa mga PDL. If there is willingness and determination, ganyan din kami noon. Kung may willingness ka talaga and determination to pursue your dreams and goals in life, makakamit mo yan. Nagpasalig sab ang Cagayan de Oro City LGU nga magpadayon ang ilang pagsuporta sa mga programa sa BJMP ngadto sa mga PDL. Ang atong plano, ang atong damgo, ang eskwelahan, atong ipaduol dinhi sa Lumbia na City Jail. And I hope na ato ning makapot because naatay scholarship program. Karon, gilaraw sa BJMP uban ang pakigtambayayong sa DepEd nga magpadayon ang pagpaeskwela sa mga PDL sulod sa prisuhan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Duha ka lalaki sa Zamboanga City ang biktima sa managlahing pagpamusil sa syudad sulod lang sa usa ka gabi. Patay usa ka 28 anyos nga lalaki human kini gipusil sa Paniran Resettlement Area sa Barangay Zone 4 sa Zamboanga City pasado alas 8 sa gabi adlaw Miyerkules. Sumala sa kapulisan, gipusil ang biktima kinsa usa ka kuliglig driver sa mga wa pa mailing suspect samtang nagbiyahe kini. Apan pasado alas 11 sa samang gabi, usa na sab ka 48 anyos nga lalaki ang biktima sa pagpamusil sa Barangay Labuan. Sa inisyal nga report, naglakaw ang biktima sa Lanzones Drive sa maong barangay. Diyang dunay kalit mipusil sa likod niini. Nakaangkon og pipila ka samad pinusilan ang biktima. Hinuon, luwas kini. Nagpadayon pa investigasyon sa kapulisan, ingon man ang pag-ila sa mga nagpaluyo sa mga krimen. Angol ang unom ka pulis diyang nagbangga ang usa ka patrol car o reefer truck sa Cugman National Highway sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Wasak ang atubangan nga bahin sa usa ka patrol car o reefer truck diyang nagbangga sa barangay Cugman Highway sa Cagayan de Oro City pasado alas 11 sa gabi adlong Lunes. Makita sa video sa usa ka netizen nga naipit pa sa iyang lingkuranan ang driver sa truck. Makita sab ang pipila ka mga pulis nga anaa sa dalan ug nalagpot tungod sa kakusog sa impact. Lakip sa sakay sa maong patrol car ang Provincial Director sa Misamis Oriental Police Provincial Office nga si Police Colonel Chulijon Kaduyak. Sumala sa investigasyon sa Kokpo Traffic Unit nga nawad-an kuno og kontrol ang driver sa truck. Hinungdan nga nakasugat niini ang patrol car nga paingon naunta sa ilang kampo sa Villanueva, Misamis Oriental. Kaning van nag-apply kini siya sa iyang brake kay adunay sakyanan sa iyang atubangan na moaksyon o pag left turn, but then at that time kusog kaayo ang ulan, basa kaayo ang dalan, so sa pag-apply niya sa iyang brake napaingon kini siya sa pikas nga linya. Dito nahitabo ang head-on collision. Daling gipandala sa ospital ang unom ka mga pulis. Lakip si Police Colonel Kaduyak kinsa kasamtangang naka-confine tungod sa injury sa ulo. Hinuon ana sa luwas nga kahimtang ang tanang pulis. Kasamtangan sab nga balhog sa Cugman Police Station ang driver sa truck nga wala na mihatag pagpahayag og posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to multiple physical injuries ug damage to properties. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Nagpahigay na og water rationing ang Butuan City LGU human gideklara ang state of calamity sa syudad tungod sa pag-ubos sa water supply. Ani ang report.
Karong padayon ang sobrang kainit sa panahon sa Butuan City kung asa masinati ang anaa sa 44 degrees Celsius nga heat index, miabot na ngadto sa critical level ang supply sa tubig sa impounding dam sa Tagibo Aquatech Solutions Corporation o TASC nga mo'y bulk water supplier sa Butuan City Water District o BCWD. Dugang sa tagdumala sa maong bulk water supplier, nangauga na sab ang mga tinubdan sa tubig sama sa Tagibo River ug water tributaries nga nagapuno sa ilang dam, hinungdan sa pag-ubos sa supply sa tubig. Yung sa operation namin ngayon sa Tagibo River is very critical, no? Extreme critical at 2 meters mahigit na lang yung height sa intake ng structure namin sa dam. Although we are operating pa rin sa sa 30 million liters per day na sinusupply natin sa water district. Busa nagdeklara na og state of calamity ang syudad. Sa atong session, regular session sa Sangguniang Panglungsod, nag-declare na ang Sangguniang Barangay nga i-declare na gid ang Butuan City under the state of calamity, no? Tungod sa atong pangitabong water crisis. Sumala sa BCWD, gikan sa 60 million liters per day nga tubig nga ginahatag sa TASC sa BCWD alang sa mga konsumante, karon miubos na kini sa 30 million liters per day. Dugang sa BCWD, plano nila nga subling himuong operasyonal ang upat ka pumping stations aron makatabang sa pagsupply og tubig sa mga konsumante. Gina-consider nga i-reactivate ang mga pumping, deactivated nga mga pumps. So nasa plano sa mga engineers kung saan pagpa-reactivate. Ang Tagibo River ang bugtong tinubdan sa tubig sa BCWD. Busa nang hinaot sila nga muulan aron mabalik sa normal ang operasyon sa TASC. Hinuon nagpahigayon na og water rationing ang lokal nga kagamhanan ngadto sa mga apektadong konsumante. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ipangandama na sa General Santos City Health Office ang posibleng pagtaas sa kaso sa dengue sa syudad karong ting-ulan. Sumala sa CHO sa 975 dengue cases nga natala sa syudad karong tuiga. Duha niini ang namatay nga mga usa ka tuig hangtod 10 anyos. Sagad sa mga nataptan sa dengue sa syudad mga bata kung asa 50% sa ihap, mga kalalakihan ug 50% sa mga kababaihan. Posible matud pa nga nakuha nila ang maong sakit sa ilang balay o sa eskwelahan. Busa doble ang gihimong pagpangandam karon sa City Health Office. Ilabi na sa mga pasuluray na sa karong pagpanahon na sa ting-ulan. Giawag sab sa CHO mga residente nga batasanon ang 5S strategy lakip ang pagpuhag sa posibleng puy-an sa mga lamok nga nagadala ng dengue. Kaya po ang mga interventions ng City Health Office in collaboration with the Department of Health ay mag-provide po ng mga insecticide-treated nets lalong-lalong na po sa ating mga eskwelahan. June to September, maulan po, dito po mas lalong tumataas ang kaso ng dengue. Every time po na umuulan, dapat daily po talaga nating chine-check. Yung mga naitabi po nating mga tubig, dapat po talaga tinatakpan or as much as possible. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend ug mag-amping kita mga kapuso.